sa purihin ka, O Diyos na dakila. Purihin ka, O Diyos na tapat. Purihin ka, O Diyos na mabuti. Nasa iyo ang lahat, Panginoon. Tunay na walang may tutulad sa iyo, O Diyos. Tunay na ikaw ang Diyos na walang kapantay. Ikaw ang Diyos. Hallelujah. At sa amin ay laging nariyan. Ikaw ang Diyos na kailanman, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Kaya tunay na Diyos, marapat naman na lagi namin awitin, kapitin ang aming mga labi, na tunay na napakabuti mo, at ikaw ay tunay na dapat ang kabilan sa aming mga buhay. Hindi kami magsasawa, O Diyos, kasabitin ang aming mga labi, ang kabutihan na hindi nagpapago kay Darman, Panginoon, na mula sa iyo, O Diyos. Kaya maraming salamat po sa gabi ito. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, O God. Nanalo ito at nakasama namin ngayon sa gawain nito, O Diyos. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, O God. Hallelujah! Hallelujah! O purihin ka, O Diyos na dakila. Pagpalain mo po ang bawat buhay namin, ang aming mga spiritual na buhay, na makikinig na iyong salita, O Diyos. Pagpalain mo ng aming mga puso, ay matuloy ng aming saluhan, na sa bawat salita mo, na nagmumula sa iyo, Panginoon, na aming mga kapatigan. Sa gagamitin mo dito, tunay mo, O Diyos, amin pong laging may pangbuhay ang iyong mga salita, O Diyos. At tunay na, O Diyos, sa bawat mapapakinggan po namin mga mensahe mo, ay tunay na ito ay magtagpuso, Lord, sa aming mga puso. Sa tunay kami, O Diyos, na magtapat na likod mo, Panginoon. Patuloy niyo po na mapapakinggan ang aming mga buhay. Nasa iyong harapan, O Diyos. Patuloy, O Diyos, na laging natanggap-tanggap ang aming mga buhay. At ang mga salita mo ang patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan, ng kapayapaan, O Diyos, na talagang buhay na magbibigay sa amin. Hallelujah, patungo sa tamang direksyon sa pagpagitan ng Kristo Jesus. Kaya maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, ang patuloy na namin ay tinataan, ang patuloy pa na ibabalik sa iyo lagi ang mataas na papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo naman ang maaf na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po muli sa ating Panginoon ang kabuhay ng bawat isa. Kaya po sa mga oras na ito, stay put na po tayo dyan.
at tayo po ay makakarinig ng salita ng ating Diyos. Ito po yung pinaka-exciting part, kaya wag po tayong matutulog dyan. Tayo po ay sama-sama na makinig ng salita ng ating Diyos. Amen. Kaya pinatawagan ko na po ang magdadala ng salita ng ating Diyos. Hallelujah. Ang likod ng Panginoon, Pastor Tony Rivera. God bless you. Lord, hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na kayong nandyan sa online. At purihin ng Panginoon, nandito na naman tayo sa ating pagtitipon sa kanyang pangalan, sapagkat alam natin yung salita ng Diyos, talagang yan importante sa buhay natin, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya walang tao na nakikinig sa salita ng Diyos na hindi mabubuhay. Buhay talaga siya. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya kagabi ito, nandito na naman tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bago tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, manalangin muna tayo. Dakila namin Amang Diyos, salamat Panginoon sa iyong kaputihan. Salamat Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Nandito na naman po kami, Panginoon, para pakikinig ng iyong salita, Panginoon. At Lord, pagpalain mo itong salita, Panginoon, na dadalhin ko sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo ito, Panginoon, sapagkat lahat ng dinadala namin ng salita ay hindi mula sa amin, kundi mula sa iyo, Panginoon. Nakakasilat sa banal ng sulatan. Kaya pagpalain mo itong salita mo, na dadalhin sa gabing ito na maging rema to at maging pagpapalang sa aming lahat. Salamat, Panginoon. Buksan mo ang aming spiritual mind, spiritual na puso para maunawaan namin at matanggap namin ang iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kaputihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon ang tagapagligtas. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa gabing ito, mga kapatid, ang tema na dadalhin, the 7 works of Holy Spirit. Ang ating tatalakayin, ang ating pag-aaralan ngayon, ang 7 gawain ng banal na Espiritu. Sapagkat alam natin, sa buhay na ito, wala tayong magagawa kung hindi natin kasama ang Diyos. At wala tayong magagawa kung hindi kikilos ang banal na Espiritu Santo sa atin. Sapagkat ang banal na Espiritu, siya yung guide natin, siya yung katulong natin sa araw-araw ng ating buhay, at siya yung garantiya sa ating kaligtasan. Kaya nga yung verse natin, mababasa dito sa Ephesians chapter 4, verse 30, dito sa Tagalog, sabi niya dito, at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos. At siya ang katiyakan ng kaligtasan ninyo pagdating ng araw. May 3 punto na binigay dito ni Apostol Pablo. Number 1 punto, ang punto ni Apostol Pablo tungkol sa Holy Spirit, wag daw nating bigyang kalungkutan. Number 3, sabi nito, sapagkat ang banal na Espiritu Santo, siya yung tanda na kayo'y sa Diyos. Number 2, ang Espiritu Santo, kaya yan ibinigay sa atin tanda yan na tayo ay sa Diyos na. Pangatlo, sabi dito, siya yung katiyakan natin sa oras, sa araw ng kaligtasan. Kaya sabi ni Pablo, huwag natin bigyan kalungkutan ang banal na Espiritu Santo. Ano ba yung mga bagay na nakakalungkot sa banal na Espiritu Santo? Ano ba yung mga bagay na hindi nasisiyahan ang banal na Espiritu Santo? Walang iba kundi yung gawang masama, yung gawang kasalanan. Sapagkat lahat ng tao na gumagawa ng kasalanan, ang banal na Espiritu Santo ay nalulungkot. Kaya kung gusto natin i-glorify ang Diyos,
gusto natin i-glorify ang ating Diyos, dapat sundin natin ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat ang sumusunod sa banal na Espiritu Santo ay sumusunod kay Kristo. Ang sumusunod kay Kristo, sumusunod sa Diyos Ama. Sapagkat itong tatlo na to, hindi ito pwedeng maghiwalay sapagkat magkakasama to sa pagiging isang Diyos. Kaya nga tayo, naniniwala tayo mga kapatid sa ating doktrina na tinatawag na naniniwala tayo na may isang Diyos sa tatlong persona. At kaya natin nalaman ito dahil tinuro to ng banal na kasulatan. Kaya nga tayo nag-aaral ng banal na kasulatan para maalam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, walang iba ang babasahin mo kundi itong banal na kasulatan. At dito sa banal na kasulatan, nakasulat dito yung mga gawa ng banal na Espiritu Santo sa bawat buhay natin. Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu Santo, wala tayong magagawa sapagkat ang banal na Espiritu Santo binigay ng Diyos yan para sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus para maging kaagapay natin, maging katulong natin. Siya yung nagtuturo sa atin ng katotohanan, siya yung nagbabago sa ating buhay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tao na tinawag ng Diyos at binigyan ng pag-asa, binigyan ng kaligtasan, dapat sumunod tayo sa banal na Espiritu Santo. Sapagkat pag hindi tayo susunod, gumagawa tayo sa sarili nating kagustuhan, ang banal na Espiritu Santo hindi siya masasayan, kundi malulungkot siya. At tandaan natin, pag malungkot ang banal na Espiritu Santo, aalis yan sa tao. Di ba nakita natin si King Saul? Yung umalis sa kanya yung Espiritu ng Diyos, ano nangyari sa kanya? Napabuti ba yung buhay niya? Di ba naging masama lalo siya? Kaya nga pinapatawag niya si David, pinapakanta niya si David sa kanya ng mga awit na panglangit. Kasi bakit? Awit ng mga papuri sa Diyos. Kasi tuwing umaawit si David, nawawala yung tawag nito, nawawala yung masamang espiritu na nasa puso niya. Nagiging payapa yung sarili niya. Kasi bakit? Si David kasi, ang banal na Espiritu Santo ang naninirahan sa buhay ni David. Kaya pag umaawit siya, nakakabigay tulong kay Haring Saul. Kaya nga si Haring Saul, natandaan natin, yung nilapag niya ang Diyos, umalis yung Espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya ano nangyari kay Haring Saul? Kasi nilapag niya yung utos ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? Naging masama. Naging pangit yung pagiging hari niya. Naging walang kwenta yung pagkatao niya. Kaya yung mga nanisimulo sa Santo, huwag nating hayaan na mawala sa buhay natin. Sapagkat pag ang banal na Espiritu Santo mawala sa ating buhay, tandaan mo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang sarili mo sapagkat ang banal na Espiritu Santo lang ang may kakayanan, may kapangyarihan na magbago sa buhay ng tao. Kaya dito, sabi dito, huwag natin bigyan ng kalungkutan sapagkat ang banal na Espiritu Santo daw, nalulungkot yan sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Sabi pa dito, dapat maging masaya tayo kasi bakit? Sapagkat yung banal na Espiritu Santo, hindi yan binigay sa iyo na wala lang, kundi binigay yan ng Diyos sa iyo. Tanda yan na ikaw ay sa Diyos. Kaya tayong mga anak ng Diyos, kaya mayroon tayong banal na Espiritu Santo, kaya binigay yan ng Diyos sa atin. Yan yung tanda na tayo ay sa Diyos na hindi na tayo sa sanlibutan, hindi na tayo makamundo, kundi makadiyos na tayo. Sapagkat yung banal na Espiritu Santo, siya yung nagtuturo sa atin sa daang matuwid. Hindi lang yan, sabi pa dito, siya yung katiyakan ng ating kaligtasan. Tandaan natin, makikita lang ang kaligtasan kanino? Kay Jesus. Makikita lang ang kaligtasan kanino? Sa banal na Espiritu Santo. Makikita lang ang kaligtasan sa ating Diyos.
Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, hindi natin pinanghahawakan yung mabubuting ginagawa natin sa Diyos. Sapagkat ang kaligtasan natin hindi nakabatay sa gawa nating mabuti, kung hindi nakabatay sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, sa ginawa ng banal na Espiritu Santo sa bawat buhay natin. Kaya kapag ikaw mapunta ka ng langit, hindi ka napunta dahil sobrang bait. Hindi ka pupunta sa langit dahil nagsisimba ka araw-araw. Hindi ka pupunta sa langit dahil ikaw madasalin. Kundi pupunta ka sa langit dahil may banal na Espiritu Santo ka. Pupunta ka sa langit sapagkat niligtas ka na ng Panginoon. Kaya nga tayong mga taong nasa ilalim ng grasya ng Diyos ang ating paniwala, gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay mga ligtas na. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para makapasok sa langit. Gumagawa tayo ng mabuti dahil naniniwala tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya nga tayo sa buhay natin talagang pinapractice natin yung kabanalan, pinapractice natin yung katuwiran, pinapractice natin yung kalooban ng Panginoon sapagkat tayo'y mga anak na ng Diyos. Kaya huwag nating sayangin yung banal na Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Maraming mga tao, sinasayang nila yung ginawa ng Diyos nila, ginawa ng Diyos sa buhay nila. Tandaan natin mga kapatid, kung wala ang banal na Espiritu Santo, hindi ka mababago. Kaya pag sinabi ng tao, nagmamalakad siya, ako nakakagawa ako ng mabuti. Tandaan mo, kung nakakagawa ka ng mabuti, dahil tinutulungan ka ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat kung hindi ka tinutulungan ng banal na Espiritu Santo, kailanman hindi ka mababago. Hindi mababago yung buhay mo. Sapagkat ang kabaguhan ng buhay, ang Diyos lang ang may gawa. Sa atin dito, walang pwedeng magmalaki sa atin sa sabihin, ako nabago ko dahil magaling ako. Nabago ko dahil talagang dahil sa aking lakas, talagang tiniis ko, kaya nabago ako. Walang ganun dito sa mundo. Tandaan natin mga kapatid, walang tao makakapagbago sa kapwa-tao niya. Walang tao makakapagbago sa kanyang sarili. Sino lang makapagbago sa atin? Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Kaya dapat, kung ikaw tumanggap na kay Kristo, at naging anak ka ng Diyos, dahil anak ka na ng Diyos, nasa iyo na yung Espiritu ng Diyos, huwag mong balawalain yung banal na Espiritu Santo na naninirahan sa iyong buhay. Sapagkat alam natin, pagka sinayang mo yung banal na Espiritu Santo, walang tutulong sa iyo. Sapagkat siya yung tanda ng kaligtasan eh. Tandaan mo, pag ikaw pupunta ka ng langit, ang lisensya mo sa langit hindi mabubuting gawa. Ang lisensya mo sa langit, walang iba kundi yung banal na Espiritu Santo sapagkat siya yung tatak na ipinagkaloob ni Kristo sa iyo na katunayan pupunta ka ng langit dahil sa banal na Espiritu Santo. Kaya nga dito pag-aaralan natin sa gabing ito, yung 7 gawa sa buhay ng tao sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat alam natin, yung banal na Espiritu Santo hanggang ngayon gumagawa yan sa buhay natin. Number 1, unang gawa ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng tao. Sabi dito sa John chapter 16 verse 8, sabi niya dito, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid at ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Bino mo bakit pinadala dito ang banal na Espiritu Santo? Anong number 1 gawain niya? Para i-convict yung mga taong nasa sanlibutan. Tandaan natin yung tayo sa sanlibutan, alam natin puros kasalanan lang ng nagagawa natin.
Bagamat may mabuti tayo nagagawa, pero lamang talaga yung kasalanan. Pero yung dumating ang banal na Espiritu Santo sa atin, nagkaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Kaya nga kasi ang trabaho kasi ng banal na Espiritu Santo, bantayan tayo para hindi tayo magkasala. Kaya nga tayo, dapat natin sundin ang banal na Espiritu Santo. Pag mangusap sa iyo ang banal na Espiritu Santo, dapat huwag mo baliwalain, sundin mo. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, siya yung nagda-guide sa iyo para hindi ka magkasala. Sapagkat wala namang tao, bago niya ginawa yung kasalanan, wala muna siya sa isip. Tandaan natin, ang kasalanan niya, magmumula muna yan sa isip. Pagkatapos mula sa isip yan, i-build up niya ng pagnanasa mo. At pag-build up na yan sa pagnanasa mo, kasi nasang-nasa ka na, gagawin mo na yung kasalanan. Pero bago mangyari yan, merong magkukumbita agad sa'yo. Sino? Yung banal na Espiritu Santo. Kaya nga tayo mga anak ng Diyos, tuwing magpaplano tayo gumawa ng masama, magpaplano tayo ng gumawa ng hindi tama, meron kagad red flag, kagad na mararamdaman mo sa puso mo eh. Bakit? Tanda yan. Merong nakatira sa iyo. Hindi lang yung espiritu mo ang nakatira doon sa loob mo, kundi merong nakatira dyan na makapangyarihan. Walang iba kundi yung banal na Espiritu Santo. Ang problema, may mga tao, bagamat sinasabihan sila ng banal na Espiritu Santo, na huwag mong gawin, ang gagawin niya, hindi niya susundin yung banal na Espiritu Santo. Anong susundin niya? Yung laman niya. Kaya maraming mga tao, patuloy na nahuhulog sa kasalanan. Bakit patuloy nahuhulog sa kasalanan? Hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil ayaw niyang pakinggan kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu sa kanyang puso. Kaya nga, hindi nangluloko ang Diyos eh. Bago tayo makagawa ng kasalanan, talaga yung banal na Espiritu Santo, nangungusap na kagad sa atin eh. At kung makagawa tayo ng kasalanan, anong ginagawa ko ng banal na Espiritu Santo? Kinukumbit tayo para magsisi. Bakit ganun? Sapagkat yun ang trabaho ng banal na Espiritu Santo para ipakilala ng masama yung ginagawa natin. Kaya pag ikaw talagang lead ka ng banal na Espiritu Santo, dapat sundin mo ang banal na Espiritu Santo sapagkat makikilala mo yung mga taong nililid ng banal na Espiritu Santo sapagkat yun ang sinusunod nila. Kaya nga nakita natin si Jesus, yung tinim si Jesus Christ, nakita natin, ano nangyari kay Jesus Christ? Sinunod ba niya yung tempt ni Satanas? Wala eh. Nilabanan niya yon sa pamagitan ng salita ng Diyos. At tandaan natin, sino ba ang tagapagturo ng salita ng Diyos natin? Di ba ang banal na Espiritu Santo? Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos, dapat ang banal na Espiritu Santo, yun ang masunod sa buhay natin. Sapagkat kapag hindi natin susundin yung Espiritu Santo, sa ayaw natin, sa gusto, parati lang tayong pabalik-balik sa kasalanan. Bakit tayo parating pabalik-balik sa kasalanan? Nahuhulog sa kasalanan. Hindi dahil sapagkat ako'y tao lang, kung hindi sapagkat ayaw makinig sa banal na Espiritu Santo, kasi yung banal na Espiritu Santo, nangungusap yan eh. Bago ka magkasala, nangungusap na yan. Kaya, huwag mong hayaan. Huwag mong sayangin yung ginagawa sa iyo ng banal na Espiritu Santo, sapagkat parati mo siyang sinusuway at sinusunod mo, yung laman mo, ang sabi ng banal na kasulatan, malulungkot siya. At tandaan natin, pag malungkot ang banal na Espiritu Santo, anong kasunod yan? Aalisan ka ng banal na Espiritu Santo. Aalis siya. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, hindi siya pwedeng manirahan sa taong namumuhay sa kasalanan. Hindi talaga siya pwede. Sapagkat kaya nga tinawag siya holy, banal siya. Hindi siya pwede sa kasalanan. Kaya pag ikaw, parati mong sinusunod yung makalaman mong buhay,
hindi mo sinusunod yung banal na Espiritu Santo, kung anong sinasabi niya, tandaan mo, binibigyan mo yung kalungkutan ng banal na Espiritu Santo. At kung binibigyan mo siya ng kalungkutan, ano mangyayari sa'yo? Kung ano ang nangyari kay Haring Saul, yun din ang mangyayari sa'yo. Di ba yung sinuway niya yung Diyos? Ano nangyari sa kanya? Umalis yung Espiritu ng Diyos sa kanya. Yung umalis yung Espiritu ng Diyos sa kanya, napabuti ba siya? Lalo siyang naging masama. Kaya nga sa buhay na ito, dapat sundin natin yung banal na Espiritu Santo sa buhay natin. Sapagkat yung banal na Espiritu Santo, gumagawa yan araw-araw sa buhay natin. Pag-isip pa lang natin, di ba? Pagtingin pa lang natin sa labas. Di ba? Pagka makakita tayo mga bagay na mga pangit, magkukumit na tayo, biglang mapipigilan natin. Bakit? Sapagkat mayroong magre-remind sa'yo anak, wag kang mamintas. Diba? Kasi kasalanan niya. Diba? Pag makakita ka ng pera, imbis gusto mong kunin, sasabihin sa'yo ng banal na Espiritu, anak, huwag mong kunin kasi hindi yan sa'yo. Diba? Diba? Napakagaling ng banal na Espiritu Santo. Kaso lang yung mga tao, ayaw maniwala. Sinasabi yan hindi ko naniniwala na ang mga tao hindi ginaguide ng banal na Espiritu Santo. Kasi kung hindi siya ginaguide, sinungaling si Jesus. Pero hindi na sinungaling si Jesus. Tapat siya na sabi niya, pag umalis ako, ang papalit sa iyo, ang papalit sa akin, lalong mapapabuti kayo. Kasi bakit nang pagkadali ng banal na Espiritu Santo Diba? Pag ikaw, galit na galit ka, mayroong magsasabi sa iyo, anak, maghinahon ka. Huwag kang magpadaig sa galit mo. Diba? Napakagaling. Pero yung iba kasi, ayaw sundin. Nire-reject nila yung sinasabi. Akala nila yung nangungusap sa kanila, yung isip nila. Tandaan mo, yung isip mo, kailangan hindi ka kakausapin niya ng tama. Sapagkat yung isip ng tao, puros katarantaduan ang nasa isip niyan. Diba? Pero ibahin mong Espiritu Santo pagka sinasaway ka ng isip mo. Dahil sinasaway ka para hindi ka makagawa ng kasalanan, ang ibig sabihin nun, kinakausap ka na ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kasi kaya nga napakabuti ng Panginoon, di ba? Minsan, nanonood tayo sa cellphone, di ba? Pagkatapos makakita tayo mga hindi tama, mga malaswa, di ba? Sasabihin tayo ng malaswa, huwag yan, ilipat mo yan. O, di ba? Ang galing, ilipat mo kagad. Pero kung hindi mo susundin, ano mangyayari sa'yo? Ay, nako, pag hindi natin susundin yan, isa lang masasabi ko sa inyo, malulungkot yan. Pag malungkot yan, aalis yan. Kasi bakit? Kaya nga napakaganda natin Napakaganda ng banal na Espiritu Santo. Araw-araw, kasama natin siya. Di ba? Paglabas pa lang natin. Di ba? Ang banal na Espiritu Santo tumuturo na kagad sa atin kung sino yung lalapitan natin, sino yung hihingian natin ng tulong, sino yung makakatulong sa atin. Kasi ginaguide tayo ng banal na Espiritu Santo Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, hindi ka i-guide niya sa masama, kundi i-guide niya ka sa mabuti. Kaya pag anong sinabi sa iyo ng banal na Espiritu Santo, gawin mo. Di ba? Pag-isip mo pa lang sa umaga, antok ka na, di ba? May magsasabi na, anak, manalangin ka. Di ba? Pero yung iba ayaw makinig Kasi baka akala nila, isip lang nila yung sasalita Hindi nila alam. Yun na yung guide ng banal na Espiritu Santo na mumusok na sa iyo. Kaya ang tao sumusunod sa tinig ng Diyos, mapapabuti. Ang mga taong ayaw sumunod sa tinig ng Diyos, yun yung mga tao na hindi lumalago sa pananampalataya, hindi lumalago sa buhay Kristiyano sapagkat ayaw niyang dinggin yung sinasabi ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga sabi dito, ang number 1 ginagawa ng banal na Espiritu Santo, kinukonsensya tayo sa kasalanan para hindi natin gawin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ang gawin natin, kung ano ang sinasabi tayo ng banal na Espiritu, gawin mo. Pagising mo lang sa umaga, galing na, di ba? Kinakausap ka ng agad niya, manalangin ka. Di ba? Pagtulog mo sa
Pag alis mo sa bahay, kinakausap ka, o manalangin ka. O, di ba? Manalangin ka. Ipanalangin mo sa ganito. Di ba? Napakadali ng banal na Espiritu Santo. Kapag siya yung guide, kaya kalukuhan yung mga tao na nakikinig sa banal na Espiritu Santo, hindi mababago. Kapag lahat na nakikinig sa Espiritu Santo, nababago. Pangalawa, ang sabi dito, anong banal na Espiritu? Nagbibigay ng bagong buhay. Kaya nga sabi dito sa chapter 3, verse 5, sabi nito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa ating at nagbigay ng bagong buhay. Number one, ginagawa ng Diyos sa atin, binabago niya through Holy Spirit. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, ang una niyang binabago sa atin, pinapalitan niya yung puso nating matigas. Pinapalitan niya yung pusong masunurin, pusong makadiyos. Kaya pag ikaw sinusunod mo yung banal na Espiritu Santo, talagang mapapabuti yung buhay mo. Mababaki yung buhay mo. Kaya tayo mga kapatid, hindi tayo hindi tayo lumalakad sa katuwiran para mapunta ng langit. Lumalakad tayo sa katuwiran. Bakit tayo lumalakad sa katuwiran? Kapag anak ka ng Diyos. Pangalawa, bakit ka nakakagawa ng katuwiran? Bakit? Sapagkat binabago ka ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga tayo, pag pumunta ka ng langit, hindi ka makapagmalaki sa sarili mo. Sapagkat yung mga tao pupunta sa langit, dahil sa ginawa ng Diyos yan, dahil sa ginawa ni Kristo yan, dahil sa ginawa ng banal na Espiritu Santo. Kaya nakita mo yung mga gawa ng Diyos, Ama, nakikita mo yung gawa ng Jesus, nakikita mo yung gawa ng banal na Espiritu Santo, makikita mo yung kanya-kanya nilang tuka sa buhay ng tao. Kaya nga tayo, napaka-blessed natin. Bakit? Tatlo ang gumagawa sa atin. Kaya kalukuhan yung hindi ka maliligtas eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, lahat ng iniingatan ko, sabi ng Panginoon, kailanman hindi mapapahamak. Bakit sinabi ni Jesus yun sa John chapter 10 verse 28? Bakit niya sinabi yun? Binigyan niya ng eternal security. Kasi pagkat yun ang totoo eh. Pag ikaw sa Diyos ka talaga, ililigtas ka ng Diyos, sino lang ang mapapahamak? Yung mga tao, anak ng kapamakan, the son of perdition. Yun lang ang mapapahamak. Kasi bakit? Yun yung mga tao ayaw makinig sa banal na Espiritu Santo. Ang pinapakinggan niya, yung sarili niya at yung espiritu ng kaaway. Di ba? Kaya minsan mali masyado eh. Pag yung tao sinabihan siya na, sige, huwag ka muna manalangin. Tutal, dalangin ka ng dalangin. Tulog lang muna yan. Tutal, maunawaan ka naman ng Diyos. Tandaan mo, yan nagsasalita sa'yo, hindi na sa Diyos yan. Kahit kailan hindi nagsasalita ang Diyos ng ganyan. Ano bang sabi ni Jesus? Manalangin kayo ng manalangin na walang hinto. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang sabi ni Jesus, manalangin ng manalangin. Kaya pag ikaw ay marinig ka sa puso mo, mamaya ka na lang manalangin, tandaan mo, hindi yan sa Diyos. Kanino yan? Si Satanas yan. Ha? Pag sinabi sa'yo ng nasa puso mo, kasi ang Diyos kasi nasa nangungusap sa puso eh. Pag sinabi ng puso mo ganito, parati ka lang nagpapakumbabay. Lumabang ka naman na tayo katulungan. Tandaan mo yan, hindi yan sa Diyos. Kasi bakit? Hindi nagtuturo ang Diyos na gumanti kayo. Kaya nga ang totoong anak ng Diyos, alam niya yung boses ng Diyos eh. Kaya nga sabi, hindi nagkakamali siya. Sabi niya, ang aking mga tupa, alam niya ang aking tinig. May mga pilosopo, ibig mo sabihin, maririnig mo yung tinig ng Diyos? Maririnig mo sa langit? Hindi. Pag sinabi ng Diyos, alam niya yung mga tupa niya, yung tinig niya, ibig sabihin, alam niya yung tama o mali. Kasi yung tama, yun sa Diyos yun. Pag mali, yun sa kaaway yun. Kaya nga dapat tayo magbasa ng Bible eh.
Kasi pag ikaw basa ka ng Bible, malalaman mo na kung tinig ba siya ng Diyos o tinig ba siya ng demonyo. Kapag katandaan mo, ang demonyo, kaya niya mong pakaanghel para lang mapahama ka. Pero ang Diyos, kailanman hindi siya magpapakademonyo. Sapagkat siya'y Diyos, siya'y mabuti, at gagawa siya ng mabuti. Hindi siya manliling lang. Kung anong sinabi niya, totoo yun. Kaya, ang sabi nito, pangalawa, binabago tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya tayo, wala tayong kakayanan magbago eh. Wala tayong kakayanan umibig sa kapwa-tao natin. Wala tayong kakayanan gumawa ng mabuti talaga yung nakakatawag dito yung tamang mabuti. Kasi maraming tao na yung gumagawa ng mabuti. Di ba? May mga tao makikita, bakit ka nagbibigay din? Dapat ba? Kasi, pag magbigay ka, bibigyan ka rin nila. O, di ba? Ang tanong ko sa magawang mabuti yun, o, gawang mabuti yun, pero makasalibutan nyo. Sapagkat ang turo ng Panginoon, magbigay ka kahit wala kang naratanggap. O, di ba? Di ka nag-expect na may kapalit, may balik. Yun lang sa Diyos. Kasi sa salimutan kasi, lahat ng ginagawa niyang mabuti, kailangan may kapalit. Kahit nga sa politiko eh. Tandaan mo, hindi siya tutulong sa iyo kung wala siyang makukuha sa iyo. Kaya nga gagawin niya lahat para makukuha lang yung puto mo, di ba? May kapalit. Pero kaninong walang kapalit? Sa Diyos. Bakit sinabi natin walang kapalit? Nakita mo naman yung bansang Israel, di ba? Ang bansang Israel, nagkakapalan ng Panginoon. Pero magtataka ka. Kahit sabihin mo pang nasumpa sila, pero yung pangako ng Diyos talagang naging totoo sa bayan nila. Di ba? Hindi sila kumikilala kay Jesus na Panginoon o Diyos. Pero pinagpala pa rin sila ng Panginoon. Kasi bakit? Yan ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pagpapalain ko yung lahi mo at magiging dakila sila. Dakila ba sila? Oo, dakila yung Israel ngayon, di ba? Kikita mo naman, powerful sila. Hindi sila bakta-bakta tawag nito, maputong-putungan ng ibang bansa. Talagang pumapalag sila. Kasi bakit? Kilala sila. Ganun natin makikita yung Diyos natin. Bagamat ikaw wala ka na, patuloy pa rin niya yung pangako niya sa iyo. Kaya, importante sa buhay natin na manatili tayo. Sapagkat kanya-kanyang tuka yan eh. Di ba ang tuka ng Ama? Ano ba yung tuka ng Ama? Ibinigay niya yung anak niya kasi hindi naman pupunta si Jesus dito kung hindi niya papadala. Ang tuka naman ni Jesus Christ, bayaran lahat ng pagkakautang ng tao. Kasalanan, sumpa, pagkahiwalay sa Diyos, binayaran ni Jesus Christ yan. Kaya ngayon tayo, nalagay na tayo sa mabuting kalagayan. Ang Espiritu Santo, bakit hindi pinadala? Yan ang magiging guide mo hanggang sa kamatayan mo. Sapagkat yan ang garantiya na ikaw ay ililigtas ng Diyos pagdating ng araw. Di ba napakaganda? Yung ginagawa nilang tatlo, talagang kabutihan sa mga tao. Kaya pag ikaw lumayo ka sa guide ng Espiritu Santo, kahit kailan hindi ka mababago. Hindi mamumunga yung banal na Espiritu sa iyo. Sapagkat ang mamumunga sa iyo yung gawang masama. Pero pag sinusunod natin yung banal na Espiritu Santo, pinapakinggan natin yung tinig niya, tandaan mo, mababago yung buhay natin. Pangatlo, sabi nito, nananahan sa mananampalataya. Saan nananahan ang banal na Espiritu Santo? Sa mananampalataya. Kasi kaya kung gusto mong panahanan ka ng banal na Espiritu Santo, mamuhay ka bilang mananampalataya. Kasi nga, sabi nga dito, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, hindi ba ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu nananahan nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganon, ang katawan ninyo hindi sa inyo kundi sa Diyos. Kaya nga tayo, pagmamay-ari tayo ng Diyos kasi ang katunayan kaya tayo pagmamay-ari ng Diyos sapagkat yung banal na Espiritu, yung Espiritu ng Diyos nananahan sa atin. Bakit nananahan? Sapagkat simula nang nanampalataya tayo kay Kristo Jesus, lumakad tayo
bilang isang mananampalataya kay Kristo Jesus, ang banal na Espiritu Santo na naman sa buhay natin. Tandaan natin dalawang klaseng mananampalataya dito sa mundo. Kasi hindi lahat mananampalataya tama. Kasi may mananampalataya, yung pananampalataya nila walang gawa. Ang tawag sa kanila, patay. Bakit? Bakit patay? Kasi sila nanampalataya lang sila kay Jesus. Pero hindi sila nanampalataya sa salita ni Jesus. Gusto nilang tanggapin si Jesus, pero ayaw nilang tanggapin yung sinasabi ni Jesus. Maraming ganyang mananampalataya. Nakita natin yung panahon ni Jesus, di ba yung mga alagad niya umabot na ng 70. Dumami na, hindi lang 12. Umabot sila ng 70. At katunayan, doon sa 70 na yun, ipinakita ng Diyos yung kapangyarihan sa buhay nila. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Kaya ang sabi nila, nakita namin na si Satanas nahulog. Sabi ni Jesus nahulog. Kasi bakit? Binigyan sila ng power ng Panginoon. Pero bakit sila umalis? Sapagkat hindi nila matanggap yung aral ni Kristo. Umalis sila. Maraming ganyan mananampalataya na tinatanggap lang si Kristo bilang tagapagligtas nila. Pero ayaw tanggapin nila Kristo bilang Panginoon nila na susundin utos ni Kristo. Tandaan natin mga kapatid, pag hindi tayo sumunod sa utos ni Kristo, kailan hindi mananaon sa atin ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, sabi nga ng Diyos na, tayo ang templo ng Diyos. Ang nagwawasak sa templo ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Wawasakin ng Diyos. Ikaw, templo ka. Templo ka ng banal na Espiritu Santo. Pero bagamat templo ka ng banal na Espiritu Santo, wala kang ginawa sa buhay mo, kundi sundin yung laman mo. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, wawasakin ka ng Diyos. Pag sinabi wawasakin ka ng Diyos, pababayaan ka ng Diyos. Kaya nga maraming mga tao na mga tao hanggang ngayon hindi sila nababago. Hanggang ngayon yung buhay nila ganun pa rin. Ang nababago lang sa kanila pag sila nagsisimba. Kasi minsan bumibili sila ng mga bagong damit. Bakit ganun lang nababago sa kanila? Pero yung ugali nila ganun pa rin, di ba? Maraming mga Kristiyano, ang ugali ganun pa rin. Magtataka ka. May maraming Kristiyano na hindi marunong magpatawad. May maraming Kristiyano na matampuhin. May maraming mga Kristiyano talagang walang ginawa kundi maminta sa kapwa nila. Bakit may ganung Kristiyano? Na napakabuti naman ng salita ng Panginoon. Bakit ganun? Kasi nga, may mga tao talaga na bagamat nasa kanila yung banal na Espiritu Santo, pero ang sinusunod pa rin nila yung laman nila. Kaya nga sa buhay na ito, tandaan natin sa buhay nito, hindi talaga yung pagalingan. Sa buhay nito, ang paglilingkod sa Panginoon, pasunuran talaga. Kaya may tatlo lang habilin dito sa Bible na dapat tandaan ng tao. Number 1, habilin ng Panginoon sa atin. Mamuhay tayo bilang mananampalataya. Pangalawa, mamuhay tayo sa Espiritu. Pangatlo, mamuhay tayo sa pag-ibig. Kasi may mga tao, hindi na namuhay sa pananampalataya Namumuhay sila, nakilala nila si Kristo, pero ayaw nilang mamuhay sa pananampalataya. Pagka sinabi kasi, walk by faith kasi, ibig sabihin, yung pamumuhay mo, ang sinasabuhay mo, yung buhay ni Kristo. Kaya nga maraming mga tao na talagang sinasabi lang ang Diyos nananahan sa kanila, pero hindi nakikita yung kapangyarihan. Bakit? Sapagkat imbis yung Diyos ang manahan sa kanila, ang ginagawa nila, nag-i-invite sila ng ibang Panginoon. Pag sinabing ibang Panginoon, yun yung mga tao na namumuhay sa laman. At tandaan natin, pag ikaw namumuhay ka sa laman, isa lang ang Panginoon mo, hindi ang Diyos. Kundi sino? Si Satanas.
At sabi ng Bible, hindi pwedeng magsama ang liwanag at dilim. Hindi magsama ang Diyos at si Satanas. Hindi siya pwedeng magsama. Kaya sa ayon sa gusto mo, pag parati mong sinusunod ang laman mo, imbis ang banal na espiritu na nananahan sa'yo, anong nangyari niyan? Aalis yan sa'yo. Kasi hindi papayag ang Diyos na may kahati siyang Panginoon sa buhay mo. Kung gusto mong Panginoon ng Diyos, sa Diyos ka. Kung gusto mo siya Satanas, doon ka na lang kay Satanas. Kasi bakit? Importante ang pagiging sincero sa paglilingkod. Kapag alam natin, sa ating paglilingkod, hindi nakataya dito yung bahay mo. Kung sana bahay lang, walang problema. Kasi yung bahay, tayo mo sa gusto, magkakaroon ka talaga ng bahay kasi dito ang mundo. Pera, tayo mo sa gusto, magkakapera ka pa rin kahit hindi ka magiging milyonaryo. Pero, ang kakataya dito, hindi yung mga tao dito, yung pagkatao mo, kung hindi nakatayo dito, yung kaluluwa mo. Kasi pag sinunod mo yung hilig ng kaluluwa mo, isa lang ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pag sinunod mo yung laman mo, aani ka ng pagkawata. Aani ka ng sa Bisaya pa yun, pagkadunod, di mo ano ba yung Tagalog? Pagkadunod yung parang pagkasira. Pero, pag ang Diyos ang sinunod mo, banal na ito, aani ka ng buhay na walang hanggan. Kaya pag ikaw, malalaman mo talaga yung tao na pinananahanan ng banal na Espiritu Santo sapagkat yung tao na yun talagang namumuhay sa pananampalataya. Pag sinabing namumuhay sa pananampalataya, namumuhay siya katulad ng pamumuhay ni Kristo. Pangapat, sabi dito, nagtuturo at gumagabay sa katotohanan. Ano daw ang banal na Espiritu Santo? Nagtuturo at gumagabay sa katotohanan. Tandaan natin mga kapatid, hindi ang simbahan ng katotohanan. Di ba maraming mga tao sasabi, pasok kayo dito sa amin kasi nandito yung katotohanan. Di ba? Maraming mga reliyon, sige, pasok tayo dito, nandito sa katotohanan. Na ito yung katotohanan, nandito sa amin ang katotohanan. Pero tandaan mo, ang katotohanan hindi yan makikita sa simbahan. Saan makikita ang katotohanan? Sa salita ng Diyos. Sapagkat itong salita ng Diyos, wala itong kinikilingan. Ano ka mang reliyon, wala itong kinikilingan. Ang dapat mong gawin, kung ano ang nasusulat, dapat yun ang susundin mo. At isa yan sa trabaho ng Banal na Espiritu Santo, ituro ang katotohanan. Kasi pag sa tao ka maniwala, sa tao ka mapapaturo, minsan tuturo ka nila ayon sa kanilang pag-isip nila. Pero pag ang Banal na Espiritu Santo, tuturuan ka niya, hindi ayon sa isip mo, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Walang iba itong salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa John chapter 16, na mali lang kasi ito eh. John chapter 16 verse 13, sabi dito, pero pagdating ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Anong trabaho ng Banal na Espiritu Santo? Bakit siya tinawag na tagapagturo ng katotohanan? Sapagkat siya mismo ang magpapaintindi sa iyo about sa katotohanan. Sapagkat maraming mga tao kanya-kanyang interpret sa Bible. Pero pag ang Banal na Espiritu Santo ang magturo sa iyo, ipapaliwanag niya yan sa iyo, kaya maiintindihan mo yung salita ng Diyos. Na sa salita ng Diyos, kailangan tayo mamuhay sapagkat ang katotohanan nagpapalaya yan. Kaya yung mga tao namumuhay sa salita ng Diyos, nagkakaroon sila ng tawag dito, liberty sa lahat ng masama. Kaya pag ikaw,
tinuruan ka ng banal na Espiritu Santo, at pinaliwanag sa'yo ng banal na Espiritu Santo, talagang hindi ka mapapahamak. Kasi tandaan natin, itong salita ng Diyos, walang pwede makapagturo sa iyo ng tao. Kahit ako, hindi ako pwede makapagturo sa inyo kung hindi dahil sa banal na Espiritu Santo. Sino ako makapagturo sa inyo? Banal na Espiritu Santo ba ako? Hindi. Pag ako nagwawali sa inyo, nagsasalita ako ng salita ng Panginoon. Bagamat nagtuturo ako, pero sino ba ang nagpapaliwanag sa inyo? Ako? Ang banal na Espiritu Santo na nasa puso niyo para maunawaan niyo yung sinasabi ng mga preacher. Maunawaan niyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, may mga tao, tutok ng tutok, pero hindi nila kaya makita. Pakinig ng pakinig, pero hindi nila nauunawaan. Bakit? Walang tao kasi napakapag-unawa eh. Sino lang makapagpaunawa? Walang iba si Kristo. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, sa John 11, sa John 11 verse 26, hanggang 28 ba yun? Sabi doon sa John 11, ay, hindi sa John, sa Mateo 11 verse 26, chapter 20, Mateo 11 verse 26 hanggang 28. Ang sabi ni Jesus Christ, sabi niya, walang nakakakilala, sabi ni Jesus Christ, walang nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak. At walang nakakakilala sa Anak, kundi ang Ama. Kasali na sabi niya, pati na yung mga tao pinahayagan ng Anak. Sinong makakakilala lang sa Diyos? Yun lang pinahayagan ng Anak. Kaya kayo, kung nakakaunawa kayo ng salita ng Diyos, purihin ninyo ang Diyos. Hindi kayo nakaunawa ng salita ng Diyos dahil sa preacher. Hindi kayo nakaunawa sa salita ng Diyos dahil magaling sa kapagturo. Nakaunawa kayo sa salita ng Diyos, sa katotohanan, sa salita ng Diyos, dahil pinaunawa sa inyo yan ng banal na Espiritu Santo sa pamagitan ni Jesus. Kaya nga wala tayong mapagmamalaki. Walang makasasabing preacher. Ako ang pinamamagaling preacher kasi kaya ko ipaliwanag to. Sino ka magpapaliwanag? Tandaan natin kahit ano bang gawin mo dito pagkasalita. Pag hindi pinaliwanag yan sa Diyos, sa buhay niyo, hindi kayo makakaunawa. Sapagkat ang Diyos lang ang pwede magpaliwanag sa kanyang salita. Lalo dito sa Bible, sabi nga dito, hindi ba dito sabi niya dito, pero pagdating ng banal na Espiritu Santo na siyang tagapagturo ng katotohanan, sino kung papaliwanag tao? Sabi niya dito, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo. Bakit ka nakakaintindi? Dahil sa tao? Dahil sa santo? Hindi. Dahil sa banal na Espiritu Santo. Kaya nga huwag nating baliwalain yung banal na Espiritu Santo. Kaya pag ikaw nakakaunawa ka ng salita ng Panginoon, na-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos sa salita ng Panginoon, purihin mo ang Diyos. Dahil yan sa banal na Espiritu Santo, kaya nauunawaan mo. Di ba napakabuti ng Panginoon? Kaya wala tayong pagmamalaki. Walang magaling sa atin dito. Isa lang ang magaling sa atin dito, kundi ang Diyos lang. Kaya nga pati sa kaligtasan, walang magaling. Di ba, nakita mo naman yung mayaman, di ba? Sabi niya kay Jesus, Panginoon, ano bang karakter para makasunod sa'yo? Di ba sabi ni Jesus, sinunod mo ba yung buong kautusan? Sabi niya, parang lumabas, parang manilan sa kanya. Sabi niya, simula pa ng pagkabata ko eh. Sinunod ko na yun, di ba? Very good, di ba? Di ba, kung titignan mo na, laki talaga to, sinunod niya eh. Pero ang sabi ni Kristo, may kulang pa. Anong sinabi ni Kristo? Ibigay mo yung lahat na kayamanan mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Ano nangyari mayaman? Tumalikod siya. Bakit siya tumalikod? Sapagkat yung mayaman pala, nalaman natin, wala pala siyang pag-ibig. Wala siyang pag-ibig.
Tandaan mo, maraming sumusunod sa salita ng Diyos, pero walang pag-ibig. Tandaan mo, pag ang pagsunod mo sa salita ng Diyos, walang pag-ibig, walang kwenta yung pagsunod mo. Sapagkat ang great commandment talaga sa lahat, yung pag-ibig. Kaya nga, sabi ba, ibigin mo ang Diyos. At tandaan mo, hindi ka matututong umibig sa Diyos. Hindi mo matututo yung liwanag ng salita ng Diyos kung hindi sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya huwag mong hayaan mawala ang banal na Espiritu Santo sa iyo. Sundin mo siya ng sundin para hindi siya umalis. Kasi pag umalis siya, nako, damo siya yung pasit mo para ma-rapture. Tanda mo, maraming mga tao, kailangan ang pasit, ang makarapture talaga dahil kailangan perfect ka. Wala kang kapintasan. Ang tanong, meron mo ng tao. Walang ganun tao. Pero sasama ka sa rapture. Bakit? Sapagkat nasa iyo pa ng Espiritu Santo. Sasama ka sa rapture. Hindi dahil magiging. Sasama ka sa rapture. Hindi dahil magaling ka. Sasama ka sa rapture kasi nasa iyo ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga tayo malaki ang pasalamat natin sa Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Pinagmamalaki dapat gumawa tayo ng mabuti. Tandaan mo, kaya tingnan mo sa Old Testament, puros kabutihan ang sinasabi ng kautusan, bakit hindi sila nakasunod? Sapagkat wala ang banal na Espiritu Santo. Tatanungin mo, bakit nakasunod sila Daniel? Bakit nakasunod sila Abraham? Sapagkat yung banal na Espiritu Santo, ibinibigay lang sa mga leader, sa mga propeta. Pag hindi ka propeta, wala ganun. Kaya nga sabi ng Panginoon, in the last day, ibubuhos ko na yung aking Espiritu sa lahat ng laman. Kasi nakita ng Diyos yun lang mga tao na may banal na Espiritu Santo, yun lang na nakakalakad ng tama. Kaya bakit? Kaya yung mga tao, hindi sila nagtagumpay. Bakit hindi sila nagtagumpay? Kulang sila sa pananampalataya sa Diyos at wala sa kanila yung banal na Espiritu Santo. Ngayon, sa atin yun, nasa atin na, natin sayangin. Kasi bakit? Napakaganda ngayon lumakad ng kabanalan. Sapagkat alam natin, sa paglakad natin ng kabanalan, ang Diyos ang kasama natin, ang banal na Espiritu Santo ang kasama natin. Kaya dito sabi nito, siya yung tuturo sa atin ng katotohanan. Kaya manatili tayo sa banal na Espiritu Santo para matuto tayo sa katotohanan at malaman natin yung katotohanan at maunawaan natin yung katotohanan. Kaya maraming mga tao, pag makarinig ng salita ng Diyos, talagang baliwalaan sa kanila. Magtataka ka nga dito sa simba, di ba? Magtataka ka, di ba? Sa simba, magtataka ka, karamihan, gustong matulog. Di ba? Pero magtataka ka doon sa diskuhan, sa sanlibutan, walang gustong matulog. Bakit? Bakit? Sapagkat yung mga tao doon, sinusunod lang yung Espiritu ng demonyo. Kaya hindi sila natutulog. Bakit? Talagang alive na alas. Pero dito sa Panginoon, bakit maraming nalulupay-pay? Bakit? At sinusunod kasi nila, bakit? Yung Espiritu ng demonyo. Kaya huwag natin sundin yung Espiritu ng demonyo. Sundin natin yung Espiritu ng Diyos. Sapagkat talagang maniniwanagan tayo sa salita ng Diyos at mapapalaya tayo sa lahat ng hindi maganda. Panglima, sabi ito, nagbibigay ng pangyarihan. Tandaan natin, pag ikaw nagsumunod ka sa Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos sa Espiritu ng kadugutan, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Kaya malalaman mo yung mga tao talagang pinagharian ng banal na Espiritu Santo. Number 1, ano nangyayari sa kanila? Meron silang tapang sa paglilingkod. Hindi sila umaatas sa paglilingkod. Kahit may problema, nagpapatuloy sila sa paglilingkod. Kahit may problema, nagpupuri sila sa Diyos.
Kahit na pag may problema, nagpapasalamat sila sa Diyos sapagkat wala sa kanila yung espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan. Kaya malalaman mo yung mga tao may Espiritu Santo sapagkat matatapang. Di ba, makita mo naman la Pedro, yung saan ka ba makikita doon? Puputulan lang ng ulo, nagpupuri pa sa Panginoon. Saan ka ba makikita doon? Saan ka ba makikita? Wala kang mababasa sa Bible. Yung mga Kristiyano na pinapakain sa leon, talagang takot na takot. Hindi. Di ba? Pinapakain sila sa leon. Pero, nagpupuri sila sa Panginoon. Si Esteban, pinapatay na, pero nagpupuri pa rin sa Panginoon. Bakit? Kasi yung mga tao talagang na may Espiritu ng Diyos, hindi yan natatakot. Hindi yan naduduwag sa problema. Sapagkat nasa kanya yung banal na Espiritu Santo. Lumalaman niya, hindi yan duwag. Virtual sabi ko, pag ikaw, nasa yung banal na hindi ka magigigo, kundi magiging matapang ka. Sabi pa dito, pag ikaw may Espiritu ng Panginoon, sabi nung tapang ka ng pag-ibig, kaya madali lang malalaman mo kung pag ikaw pinagharian ng banal na Espiritu Santo, sapagkat marunong kang magmahal. Marunong kang magmahal sa Diyos. Marunong kang magmahal sa gawain ng Diyos. Marunong kang magmahal sa kapwa-tao mo. Marunong kang magmahal sa mga kaaway mo. Marunong kang magmahal sa pamilya mo. Di ba maraming mga katao, ba Kristiyano? Hallelujah, praise the Lord. Pero pagdating sa pamilya, pinapabayaan yung pamilya. Di ba? Pero pag sabihin mo, hallelujah, praise the Lord. Diba? Pero yung mga pamilya, pinapabayaan. Di ba? May mga tao, hallelujah, praise the Lord. Pero, matanlay sa gawain ng Panginoon. Walang problema dapat kung ikaw matamlay ka sa gawain ng Panginoon. Basta pagdating sa mundo, matamlay ka rin. Pero pagdating sa mundo, active na active ka, sabi ko sa iyo, gagalit ang Diyos niya. Bakit magagalit ang Diyos niya? Kasi mayroon kang kinikilingan. Pagdating sa gawain ng Diyos, tamlay na tamlay ka. Pagdating sa sanlibutan, tuwag-tuwa ka. Siyempre, makikita ng Panginoon yun. Di ba? Kitang-kita ng Panginoon yung puso mo. Pagdating sa gawain ng Panginoon, para kang nagpapasan ng mga ilang sakong bigas, hirap na hirap ka. E pagdating mo sa sanlibutan, galak na galak ka. Di ba? Hindi mo madadaya ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, ang katunayan na meron kang banal na Espiritu Santo, kapag hindi ka naduduwag sa mga problema, talagang nagpapatuloy ka at pinaglalaban mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Pangalawa, may pag-ibig na. Pangatlo, sabi nyo, kaya mong disiplinahin yung sarili mo. Bakit kaya mong disiplinahin? Kapag binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na ma-overcome yung lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Nadidisiplina mo, hindi dahil magaling ka, kundi dahil nasa iyo ang banal na Espiritu Santo. Kaya pag ikaw, wala sa iyo ang banal na Espiritu Santo, madaling makita eh. Kasi bakit? Wala kang ganito ng katangian. Kaya ang masasabi sa mga tao, wala sa kanila yung banal na Espiritu Santo, sapagkat kami ay tao. Diba? Sapagkat kami na wala sapagkat wala kang mga nagagaway. Kasi bakit? Ang sinusunod mo, yung Panginoon mo, Satanas eh. Pero pag sinusunod mo ang Diyos, pag ang banal na Espiritu Santo talagang manahan, pinapakinggan mo, magkakaroon ka ng kapangyarihan, power eh. Diba? Kaya pag ikaw, tumayo ka, alam ng di Satanas na anak ka ng Diyos. Pero pag ikaw, sabihin mo pang araw-araw ka ng simba, pero hindi naman naghahari sa puso mo ang banal na Espiritu Santo, kahit tumayo ka, tatawanan ka lang sa Satanas. Kasi bakit? Pero sasabihin ka talaga tayo, classmate lang tayo. Classmate lang tayo. Para lang yung katulad sa sabungan, di ba? Sabi ng Panginoon, Satanas, punta tayo sa simbahan, tingnan mo yung mga anak ko, talagang matigamit tayo.
Totoo ka ba? Punta tayo sa simbahan ninyo. Sabi niya, kita mo yung isaw. Habang nakikinig siya sa simba, tingin sa picture, tingin sa relos. Tingin sa picture. Kasi bakit? Ang iniisip niya, hindi talaga yung salita mo. Ang iniisip niya, baka malit na siya kasi ang tagal na. Di ba? Ang tagal na yan. Tapos, yung matapos to. Yung isa naman, kita mo yung isa, akala mo, dagdag, kasi nakapigit yung pala, sumunod na yun. Di ba? Ngayon, pagdating sa sabi ni Satanas, sabi ng Diyos, yung mga tao mo, tatanunin ko pa yan doon sa kagrupo mo. Okay, ito, pero kwento lang to. Dinala ang Diyos doon sa sabungan, sabi, tingnan mo, lahat ng mga nandito, lahat magasabi. Isa lang dinadasal, manalo sana yung kasuko. Di ba? Magasabi na lahat. Maraming mga Kristiyano na yung buhay niya para lang din buhay ng sanlibutan. Maraming ganyan. Kaya bakit? Kaya ng Diyos meron siyang meron siyang palatandaan sa mga anak niya. Meron siyang palatandaan sa mga tao may banal na Espiritu Santo. Sapagkat yung mga tao may banal na Espiritu Santo, number 1, hindi yan duwag. Hindi yan sumusuko. Lumalaban yan. Kaya niya magtiis para sa Panginoon. Yung mga tao may banal na Espiritu Santo, nakikita yung pag-ibig sa buhay nila. Kasi ang banal na Espiritu Santo, siya yung bibigay gift. Number 1 gift nga ng banal na Espiritu Santo, ano? Love. Di ba? O ano pang banal na Espiritu Santo? Nagbibigay sa atin ng kakayanan supilin yung makalaman natin. Paano natin masutupil yun? Dahil sa banal na Espiritu Santo, dahil nakikinig tayo. Pag sinabi ng banal na Espiritu Santo, anak, huwag yan kasi kasalanan yan. Ito tayo, kasalanan pala. Diba? Anak, huwag kang magkwad, huwag kang mamintes kasi kasalanan yan. Diba? Pag tayo bumabasa ng Bible, tataka ka, bumabasa ka. Diba nabasa ko na to, pero ngayong binasa ko ngayon, parang may pinakahayagan ako ng Panginoon. Bakit? Kasi ang banal na Espiritu Santo, siya ay nagpapaliwanag sa kanyang tinuturo. Kaya itong mga pastor niyo nagsasalita rito, hindi talaga siyang nagpapaliwanag. Sino nagpapaliwanag kaya kayo nakakaunawa? Dahil yan sa banal na Espiritu Santo. Kaya dapat paglingkuran yung banal na Espiritu Santo. Sapagkat yan yung ating karintiyan ng kaligtasan. Di ba? Sa pangalawa, sabi dito, pang-anim, sabi dito, nagpapaging banal. Sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, sabi dito, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon at nararapat lang kami magpasalamat dahil nung una pa nga, pinili na kayo na maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapapadal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo sa katotohanan. Ano ginagawa ng banal na Espiritu Santo? Hindi ka lang niya kinukumbig sa kasalanan, hindi ka lang niya tinuturuan sa katotohanan, hindi ka lang niya binibigyan ng power. Ano pang ginagawa sa iyo ng banal na Espiritu Santo? Araw-araw ginagawa kanyang banal. Diba? Kaya dapat pasalamat tayo sa ginagawa sa atin ng Diyos. Kasi kahit sa totoo lang, hindi naman talaga tayo hindi maging banal eh. Kasi sabi nga sa Ecclesiastes ba yun? Chapter 20 verse 7 ba yun? Alimutan ko lang o sa Proverbs chapter 20 verse 7 ba yun? Sabi doon, kahit anong gawa mo ng matuwid, nagkakasala ka pa rin. Kasi pag sinabi kasi banal, holy, hindi nagkakasala yan. Pero bakit tayo tinawag ng holy ng Diyos? Sapagkat kung banal na yung Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin, ginagawa tayo banal sa atin. Di ba? Kaya napakapili ng Panginoon. Kaya, praise the Lord.
Nagpapasalamat tayo kasi bakit? Hindi natin kaya maging perfect. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, sa ginawa ng Diyos Ama, sa ginawa ng Banal na Espiritu Santo, pumunta ka ng langit na walang kahirap-hirap. Di ba? Kasi napakahirap talaga. Sabi nga ng Bible, kung mahirap maligtas ang mga matuwid, paano ba kaya yung hindi kumikilala sa salita ng Diyos? Ano sabi na pang mahirap na maligtas ang matuwid? Mahirap eh. At katunayan, yung mahirap, yung mayaman nga, hindi nga siya na tumalikod nga kasi. Bakit? Mahirap talaga maligtas eh. Hindi ka pwede magmalaki sa Diyos eh. Kaya nga pati yung mga apostol, yung nakita nila yun, nagbulungan sila. Sabi na, kung ganun pala, sumunod na to sa salita ng Diyos eh. Simula pa ng pagkabata, pagkatapos, ganun lang din. Kung ganun, sabi ni Pedro, kung ganun, sino lang pala maliligtas? Ano sabi ng Diyos? Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Yan ang ginawa ng Diyos sa akin. Binigay niya sa akin si Jesus. Binigay niya sa akin yung Banal na Espiritu Santo. Kaya dapat, tutuin natin ang Diyos. Mahalin natin yung Diyos. Sapagkat itong dalawa na pinagkaloob ng Diyos Ama para dito sa sanlibutan. Bagamat ang Diyos Ama hindi siya bumaba talaga ng physically. Pero inutusan niya tong si Jesus na kanyang anak. Inutusan niya tong kanyang espiritu para tayo matiyak yung kaligtasan natin. Kaya dapat huwag tayong matras. Magpursige tayo sa paglilingkod. Sapagkat alam natin, pag naglingkod tayo ang magiging mapalad. Sabi nga, pinapabanal ka. Kaya sigurado na yung kaligtasan mo. Pang-pito, sabi nito, namumunga na mabuting katangian. Pag ang Banal na Espiritu Santo ang sinusunod natin, mamumunga tayo ng mabuting katangian. Sabi nga dito, Galatians chapter 5, verse 22-23, sabi dito tayo magtatapos. Sabi dito, ngunit ito ang bunga na makikita sa mga taong namumuhay sa kapangyarihan ng ng Banal na Espiritu Santo. Paano ba tayo makakapamuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo? Siyempre, binigyan ka ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Kasi wala namang tao may kapangyarihan sa sarili niya. Kaya tayo may kapangyarihan ngayon kasi binigyan tayo ng Banal na Espiritu Santo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan diyan, sabi ng Bible, ngunit ang bunga makikita sa mga taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. At hindi mapasa atin yung kapangyarihan niyan kung hindi dahil sa Espiritu Santo. Kaya yung binigay na sa atin ng Banal na Espiritu Santo, at sabi ng Panginoon sa mga taong namumuhay sa kanyang kapangyarihan, nagkakaroon tayo ng pag-ibig, kagalakan, may problema ka, nagaganap ka pa rin, di ba? Naalala ko yung may isang testimony, di ba? Yung narinig ko sa Visayas Bell, dito ba yung narinig ko? Sa pato nangaral siya. May isang babae, umiiyak siya. Habang umiiyak sa loob ng simbahan, yung isang janitor, nag-aawit sa Panginoon, naglinis sa simbahan. Ang sabi niya sa yung janitor, Brad, buti ka pa, wala kang problema. Kasi bakit? Masaya kayo, naglinis ka, awit ka pa. Sabi ng lalaki ka, Brad, sister, bakit? Kasi namatay yung anak ko. Namatay daw yung anak niya. Pero anong sabi niya? Kaya pala may problema kasi namatay yung anak mo. Ang sabi ng lalaki, anong sabi ng lalaki? Akala mo lang wala akong problema. Yung asawa ko namatay ng isang linggo. Ngayon yung anak ko, 50-50 ngayon. So, di ba sabi niya? Yung asawa niya namatay daw yung isang linggo. Ngayon yung anak na niya, 50-50 daw sa ospital. Ibig sabihin, yung problema ng babae, mas matindi pa pala kung problema ng lalaki. Pero nakuha ko ng lalaki na umawit sa Diyos. Di ba? Sapagkat, bakit niya nagagawa yun? Hindi niya nagagawa yun dahil malakas siya. Nagagawa niya yun dahil meron ba na Espiritu Santo na nanangan sa kanya. Sapagkat yung puso talaga, pag pinanahanan ng banal, hindi ka lang magkakaroon ng pag-ibig,
Ang sabi ng Bible, magkakaroon ka ng kagalakan. Sa sanlibutan, kaya sila nagagalak. Kasi magalak yung, nakakatuwa yung pinapanood nila, kaya sila nagagalak. Kaya sila nagagalak kasi bakit? Meron silang mga gustong makuha, pero nakuha niya, kaya nagagalak sila. Pero yung kagalakan na sinasabi dito ng Diyos, hindi to kagalakan. Hindi to kagalakan ng kagaya ng sanlibutan. Ang kagalakan na sinasabi dito ng Panginoon, kahit sakit na ng problema, may kagalakan ka sa Panginoon. Ito yung tinutukoy dito. Kapayapaan, kahit magulo yung paligid mo, may kapayapaan ka pa rin. Yung kapayapaan ni Jesus nasa buhay mo. Kaya, pag ikaw nakasapanan ng Espiritu Santo, ang banal ng Espiritu Santo, tinutukoy mo, pinapakinggan mo, magagawa mo yung hindi mo kayang gawin. Kagaya ng pagtitiis. Tanda mo kung wala sa iyong banal na Espiritu Santo, hindi mo mapagtitiisan yung mga hirap eh. Kasi wala pa kung tao talaga nakapagtiis sa hirap. Kaya ngayon iba, di ba, kita mo, ilang tao na nang pagkamatay dahil natin. Alam mo, in-interview yung babae na matanda, nagkakagasa doon sa bumitit, di ba? Tumalon siya. Pagkasakan, tinanong yung anak na bakit naging ganun nanay yung tumalon siya sa LRT. Ang sabi ng anak, ang sabi niya, kasi nga, nawalan siya pag-asa, bakit di cancer. Kaya baka kayo inunahan na natin yung cancer na para, di ba? Walang klase, di ba? Pero, pag nasa iyong banal na Diyos, kayang isip mo. Kasi bakit? Tayong mga anak ng Diyos, meron tayong katabihan. For to me to live in Christ, to die is gain. Diba? Ang mabuhay para kay Kristo, ang mamatay ay kapakinabangan. Ganun ang mga anak ng Diyos. Kaya tayo, mabuhay tayo, mamatay tayo, dumanas tayo ng hirap o hindi, pinupuri natin ang Panginoon. Sapagkat yan ang tanda na ang banal na Espiritu Santo kumikilo sa iyo. Kaya ngayon, mga kapatid, dapat suriin natin yung sarili natin eh. Tanungin natin yung sarili natin, Panginoon, na ang banal na Espiritu Santo ba kumikilo sa akin o yung sarili mo lang? Kasi dapat alamin natin. Kung alam natin hindi kumikilos yung banal na Espiritu Santo, hindi natin na kumilos siya sa ating buhay. At kung kumikilos naman ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin, hiling natin, Panginoon, na manatili ito hanggang sa pagdating niya. Kaya nga dito sa tawag nito sa summary sa ating pinag-aralan nito, number 1, kinukonsensya tayo sa ating mga kasalanan. Nagbibigay siya ng bagong buhay, nananahan siya sa pananampalataya, nagtuturo at gumagabay sa katotohanan, nagbibigay ng kapangyarihan, nagpapaging banal, namumunga ng mabuting katangian. Kaya dapat, huwag nating bigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu Santo. Panahon na napakinggan namin siya. Kasi araw-araw siya nangungusap. Sa una nga, hindi ko alam kung ano ba yung pangungusap ng Diyos. Dito nga, yung una akong pagkakaroon, paano mangungusap ng Diyos? Kasi kailangan na mangungusap ng Diyos eh. Sabi, kailangan ang aking matupa, kilala ko, at nakikinig sila sa akin. Ano kaya yung makikinig? Pero dahil sa kaputihan ng Panginoon na unawaan ko, yan palang nangyayari sa atin araw-araw. Kinakausap na pala tayo ng banal na Espiritu Santo, kagaya na matulog tayo, bago tayo matulog. Di ba? Pinapaalanan ka na ba, uy, manalangin ka. Di ba? Pag-ising mo sa umaga, tataka ka, biglang sasabi, uy, manalangin ka. Di ba? Pag-aalis ka, biglang sasabi, uy, manalangin ka. Di ba? Uy, huwag mong gawin niya kasi kasalanan. Doon ko raw gawaan. Doon pala naiisip kung gano'n pala. Hindi ko pala isip yun. Yun ang gawa ng banal na Espiritu Santo. Aplikan mo lang. Sabi nga, ang banal na Espiritu Santo nagtuturo ng katotohanan. Kaya pag marinig mo sa puso mo, sasabihin sa'yo, sige lang.
Matulog ka lang yan. Bukas ka lang. Tandaan mo. Isang nagtago sa'yo. Hindi ba nalalagokotan? Ang nangangakusad baka yung pizza niya may sumay. Yun na nangungusap sa'yo. Lalo pag sinabi sa'yo, huwag ka munang umating. Pahinga ka muna. Isipin mo, tanda mo, hindi ang Banal Espiritu Santo. Kasi wala kang mababasag ka na ng Banal Espiritu. Tuturuan ka niya para malayo. Anak, huwag ka munang umating ba? Matulog. Pahinga ka muna. Bigyan muna. Hindi mo na yung Espiritu yan. Kaya, totoo talaga, ang Diyos talaga nakikiusap natin through Holy Spirit. Kaya manalangin tayo. Dakila namin mga Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita, Panginoon, sa gabi ko. Lord, pagpalain mo ito, Panginoon, sa gawin ko, at Lord, tulungan mo po kami. Ano man ang sinasabi sa amin ng Banal na Espiritu Santo, araw-araw, mga pahiwati na dapat namin sundin. Lord, tulungan mo po kami na maging masunod kami, Panginoon, sa tingin. Talagang masunod namin siya, Panginoon, sapagkat siya, Panginoon, ang talagang ebidensya na kami ililigtas mo sa darating na araw. Siya yung ebidensya mo, Panginoon, ebidensya namin na kami ay tayo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa gabi ito. Binabalik ko sa ilang ang kakulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbebel mo pa. Hindi, sa panalangin. Wala pang mga request. Ano? Yeah. Yeah. Manalangin din tayo. Sige, manalangin tayo. Dakila ko nga mga Diyos sa gabi ito, Panginoon, papagalaman ko, Panginoon. Lord, tinamaan ko, Panginoon, lahat sa gabi ito, Lord. Patuloy mong ingatan lahat ng mga anak mo, Panginoon. Ingatan mo lahat ng mga kapatid namin sa pananampalataya, Panginoon, sa World of Faith, Panginoon. World of Faith, San Pedro, World of Faith, Alabinius, Panginoon. At patuloy mong ingatan, Panginoon, ng aming mga pastor, Panginoon, sa Globe, Panginoon. Kandiyan buong pamilya niya, Panginoon, kandiyan Pastor Ray, kandiyan buong pamilya niya, Panginoon, kandiyan ako, Panginoon, kandiyan buong pamilya niya, Panginoon. Ingatan mo lahat ng mga kapatiran mo sa pananampalataya. Ingatan mo sa Lord, Panginoon, Daoni, Panginoon, at ang buong pamilya nila, sila Katie, Panginoon, sila Navy, sila Jesse, Panginoon, sila Paulo, Lord, na sila ngayon, Panginoon, ganun din ingatan ng Panginoon, sila Karen, Panginoon, sila Brian, pamilya niya, Panginoon, ingatan mo rin, Panginoon, sila Jenjen, sila Jake, Panginoon, silang bahay, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, kami, Panginoon, na nandito, Panginoon, ganun din ang buong pamilya ni Brother Romano, Panginoon, kanyang mga anak, na nasa Alaminos, Panginoon, ingatan din sila, Panginoon, lang, ingatan mo sila, Brother Alex, Kay, Panginoon, ingatan mo sila BG, sila Ate Mila, sila Osang, Panginoon, ingatan mo lahat, Panginoon, ng mga kapatiran namin, Panginoon, ang World of Faith, Manila, Panginoon, World of Faith, ang Pedro, World of Faith, Alaminos. Ganun din, ingatan mo, Panginoon, ang lahat ng mga anak ng Panginoon, na nagkalat, Panginoon, sa movimento, lalo na, Panginoon, servant mo, Panginoon, yung mga pastor mo, Panginoon, mga evangelista mo, Panginoon, yung mga missionary mo, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, kaming lahat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. At patuloy mo kami pagpalain at patuloy mo kami tulungan na makapunay kami, Panginoon, sa iyong kalooban, lalo-lalo na, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon,
sa lahat, Panginoon, na kabutihan, sa lahat, Panginoon, ng pagpapala na pinagkaloob mo, Panginoon. Ganun din, Panginoon, tinataas ko lahat ng mga anak mo, Panginoon, may sakit, Lord, ano man ang mga sakit nila, Panginoon, pagaling ito, Panginoon. Yung mga anak mo, Panginoon, na naghahanap ng mga trabaho, tulungan mo sila, Panginoon, na makahanap ng trabaho. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat kalusugan ng mga anak mo, Panginoon, lalo lang, Panginoon, yung mga anak namin, yung mga nalilit mo, Panginoon. Ingatan mo, pagpalain mo, Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga anak mo, Panginoon, sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, talagang samahan mo po kami na sa aming buhay, Panginoon, na talagang ikaw ang manghari sa amin. Salamat po sa gabi ito. Salamat po sa lahat ng katugunan ng aming mga panalangin. Ganun din, Panginoon, ingatan po, Panginoon, lahat ng aming mga kapatid ng timan, Panginoon, na nakasama namin dito sa World of Faith, Panginoon. Patuloy rin silang pagpalain, patuloy rin ingatan sila, Panginoon, sa kanyang pagsakay, Panginoon, sa barko, Lord. Ingatan yung barko nila at ang biyahe, Lord. Ingatan mo po kami lahat, Panginoon, araw-araw, Panginoon, patuloy mo kami iligtas, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Salamat po sa gabi ito at salamat, Panginoon, sa iyong pag-ingat. Wala, pinabalik namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Manalangin tayo sa tayo ng moderate. Dakila namin amang Diyos, salamat, Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo lang, Panginoon, kaloob. At alam ko mga Panginoon, hindi sila sa tao nagbibigay, Panginoon, hindi sa iyo sila nagbibigay. At sabi mo, Panginoon, mapalad ang nagbibigay tulad ng mga tumagal. At alam ko, Panginoon, mapalad sila, Panginoon, sapagkat hindi sila nagbibigay sa tao lang, Panginoon, kundi sa iyo sila nagbibigay. At pinapasalamatan namin lahat ng pagpapala na natatamo namin araw-araw sapagkat lahat ng meron, Panginoon, ay dahil sa iyo, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang trabaho, pagpalain mo ang negosyo, palain mo kanilang mga anak, palain mo, Panginoon, lahat ng klase ng buhay na hanap buhay nila na naayon sa kalooban, Panginoon. Salamat, Lord. Ingatan mo po kami lahat sa gabi ito, Panginoon. Hindi, Panginoon, pala din kung mga pag-iarti, Panginoon, dahil ng Panginoon, dahil din tayo ng anak, pagkasakat, Lord. Ingatan mo sila, Lord, Panginoon, pakatan, Lord, at pagpalain mo, Panginoon, kanyang buhay, Panginoon, patuloy sa gabayan. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Binabalik namin sa ilang kapakuyan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo. Tayo yung kamay natin sa ating pagkatapos. Dakila ko mga Diyos, salamat Panginoon sa ito, Panginoon.
tayong pagtitipon sa amin, Panginoon, na talagang pinamahal po kami. At Lord, lahat ng narinig namin ngayong salita, Panginoon, na pinipin mo sa ating isip at manatili sa ating puso at makabuhay namin. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Ingatan mo po kami lahat, Panginoon, sa gabi ito. Ingatan mo yung tubig ka ng bahay. Ingatan mo pa yung Panginoon, yung mga nasa bahay ng Panginoon. Ingatan mo po kami lahat. Patuloy mo kami, Panginoon, sa bayan, Lord. At salamat, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, binabalik namin sa ilang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.